Tanong sana ako kay Bro Windel. Go ahead. Kasi nakabili na kasi nagka-order na ako pala ng Catholic book yung tungkol sa exorcism and deliverance. Tanong ko lang kung paano ako mag-deliverance sa bahay namin at saka sa mga asawa ko at sa mga anak ko. Sa asawa ko at saka mga anak ko. Brother Wendell? Paano mag-deliverance sa bahay? Una, kung ang naturang bahay dumaan sa padugo, dapat pare ang mag-break sa consecration yan. Kung may inilibing na mga barya sa haligi, pare ang mag-break sa consecration yan. Pwede kahit hindi exorcist. Ikalawa, ang aklat na ginagamit lalo na yung kay Father Sikia, gamitin yan according to the intentions of the church. Dapat ang lahat ng mga miyembro ng pamilya una ay makasagawa ng general confession. Kung meron mang sakaling mga syncretism, religious syncretism, yung kombinasyon ng pananampalataya sa ibang pananampalataya, paniniwala at sa Katoliko, dapat ma-renounce yan at makumpisal. Kung sakaling nakalapit kayo sa mga albularyo o mga occult practitioners, dapat pa yan makumpisal. No? At tingnan din ang mga ninuno na ninyo kung wala ba mga occult practitioners, dahil kailangan ding maputol yung tinatawag na intergenerational spirits. No? May ritual din niyan, pero wala sa naturang aklat. Kaya nga, kailangan pa na ma-diagnose sa office. Di basta-basta na magamit. Napansin niyo yung mga nakalapit sa albularyo at gumagamit sa naturang aklat ng ginamit nila yan, matindi ang atake na naramdaman nila. Bakit? Nanatili pa ang bandage sa kanilang buhay. Lalo na yung mga nakalapit sa albularyo pa ulit-ulit. Kailangang ma-renounce, hindi lang yung paglapit sa albularyo, pati na mga pangalan ng albularyo na nilapitan. Kailangan talaga yan ma-renounce. So, kung sakali nagkasagawa na ng renouncement, nagkasagawa ng general confession, ano po ba dapat ikumpisal? Halimbawa, ang gumagamit niyan, kasal ba kayo sa pare? No? Dahil kung di kayo kasal sa pare, delikado kayo pag gumagamit kayo niyan. Ikalawa, kung kasal man kayo sa pare, hindi ba kayo gumagamit ng contraceptives? At kung gumagamit man kayo ng contraceptives noon, na kumpisal na ba yan at hindi na muling na ulit? So, kailangan dami pang tingnan. So, ang importante, general confession, renouncement, yun, sundin lang ang protocol, prayer for protection, prayer to break the consecration, break the curses and spells, break the unholy ties, then prayer of deliverance, cleansing prayer, and then Tidyum. No? At pwedeng gamitin yung consecration sa buong pamilya. Yun po. Ibig sabihin, Bro Windel, mahabang proseso pala yan. Pangalawa, depende sa pare kung exorcism ba yung pare na dito? Or hindi, pwede lang yung pare na dito sa amin? Kahit ang parish president niyo, pwede makagawa niyan dahil hindi naman public exorcism ang kanyang gagawin. Yung pag-break lang sa consecration, halimbawa kung meron kayong padugo na nangyari sa inyong bahay, kung yung mga anak ninyo halimbawa nagkakaroon ng pagkakataon na pag birthday nila nilagyan ng dugo ang kanilang noo, so
yun, dapat i-evaluate kung wala ba kayong mga pampaswerte dyan sa loob ng bahay, kailangan yan ma-surrender, hindi ba kayo nakalapit sa mga albularyo, kailangan yan makumpisal at ma-renounce. Mahaba talaga ang So, yung proseso. papahiram ko itong Yes, ipahiram mo sa pare yan. gagamitin niya yung nabili kong yung Pwede. Book of Deliverance, yun ang gagamitin niya, o mayroon siyang sariling libro na pang sa bahay talaga. Yun ang handbook. Pwedeng gamitin yan. Pero kailangan na i-publish mo muna. Sa kanya, sa pare. Lahat ba ng pare marunong gumamit nito? Yun ang problema dahil may mga pari na kahit lang ang pag-bless ng sacramentals, ayaw nila. Mayroong mga ganyan. Ayaw nila dahil sa akala nila na exorcist lang ang makapag-bless ng sacramentals. Hindi naman. Kahit hindi exorcist, pwedeng gumagamit. Meron ding mga pari na ayaw nilang magamit sa naturang ritual dahil mas mataas umano. Ibig sabihin, hindi lahat ng pare na-inform na Hindi. So, kailangan ko pa pala i-consult dito sa amin dito, sa parish priest namin kung nakatry na ba siya ng ganito. Pwede. At ang importante sa inyo na yung mga entry points pwedeng tingnan yung stop, no? Sin, traumatic experiences, occultism, preternatural offering. Yon. At ma-evaluate at kung meron man, ikumpisal at i-renounce. Dito sa bahay. Dito sa bahay gaganapin yan. Hindi, sa simbahan yan. Pag Sa magkumpisal na. Bali, sasabihin ko lang na ganito, may ganito sa amin, may ganito sa amin. Doon ko na lang sasabihin hindi sa pare. Hindi lang sapat na sasabihin mong may ganyan, kundi dapat na i-renounce talaga, i-surrender kung meron mang dapat i-surrender na mga occult paraphernalias. Pupunta sa bahay namin, parang ganon. Sa araw na mag-bless siya, sa araw na i-break ang consecration, yon ang panahon na magpunta siya. Pero sa general confession, kayo ang magpunta at yung renouncement, gaganapin yan doon mismo sa harapan ng Adoration Chapel. Adoration Chapel. Sige po. Salamat po, Bro Wendell. Taas-taas pala na proseso to. Hindi pala simple lang na napakataas pala. Sige po. Sundalo nga, kapatid, pag ang sundalo, hindi sapat na makabili lang ng barel, hindi sapat na merong mission order, dapat yung alam niya ang mga taktika, alam niya paano labanan ang mga taktika ng demonyo, kaya nga dapat masarado sa buhay yung mga posibleng nabuksan sa buhay ng pamilya ninyo. So, ibig sabihin, kung darating na yung order ko na yung book ng deliverance, bali, anong page lang yung gagamitin ko doon? Baka makapunta ako sa ibang page na hindi pala bagay sa akin. Isa lang ang di mo pwedeng gamitin. Yung exorcism o Pope Leo XIII. Pare lang ang gagamit yan. Yun lang ang isa na di mo gamitin. Pero magamit mo lang yan ang deliverance handbook sa kondisyon. Una, proper faith. Ikalawa, proper disposition of morality. Ikatlo, state of grace. Kaya kailangan yung pangungumpisal general confession. Sige po. Maraming salamat.